Jesus, kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, laging kang aawitan, ikaw lamang. Yes, Jesus. Hallelujah. Kahit kailan Di di ka ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Precious Heavenly Jesus. Lord. Kahit may suliranin man, laging kang Hallelujah. aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipilit ang puso mo. Amen. Hallelujah. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man.
Praise God. Hallelujah. Hello. Copy ka. Okay ah. Okay, bukas na andyan ako sa church. Hello. Kailangan ng concrete nail. Kasukat siya. Copy ang ano mo, ang mic. Ah. Medyo hindi masyado. Naaalala ka, nasasakit ang puso ko na makapiling ka. Umawit, sumasamba,
sumasaya sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabi ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkukulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang. Ano po, Pastor? Narinig niyo na ako? Okay, malinaw na. Bukas po, Pastor, aalis ako eh. Maaga ko aalis. Mga hapon, May- anong oras ka dyan? Hindi ko po alam kasi may interview ako bukas eh. Baka buti maghapon yun eh. Okay. Mag-exam din. Ano yung online job? Opo. Kailangan muna mag-ano dun sa QC, mag-exam. Okay, sige. Pag nakapasa, bibigyan ako ng computer, tapos dito ko natatrabahuin. Good. Ganda. Ipag-pray natin. Malakas ba ang music? Okay lang po. Sakto lang. Kamusta po sa sementeryo kanina, Pastor? Okay naman. Umalis ka agad ako nung pagkatapos ng interment. Paalam na ako kay Ate Cora. Grasya mo, ang pag-ibig mo, pangako, panghahawakan ko, walang imposible sa'yo. Sama ka, di na muli mag-iisa, lahat na'y makakaya, basta kita. Good evening po, Pastora. Good evening, Rodney.
Pastora. Good evening. Hello po, magandang gabi. Astoria. Gwapo ka dyan ah. Ayos yung picture niya sa... Nagtatago muna ako sa kabataan ko. Ayos lang po. Saan po si Weng? Nandun po, sa baba. Nasa taas po kayo. Nasa taas po ako. Mm-hmm. Luluto. Ewan ko kung na-send ko sa inyo yung bagong balita sa Korea na merong isang seminary doon na nagpa-seminar sila. Tapos nangyari, ang daming nahawa positive ng COVID. Oo. Send ko po sa inyo. Nabasa ko na po. Nabasa ko na po. Oo. So, oo, na-send ko na po. Opo. So, talagang pa po medyo delikado pa. Kaya, pagpuli natin. Anyway, sa Sunday po, Lord willing, sa Sabado po, ay sa Linggo, Lord willing, darating po ako. Pero medyo lalayo ako sa marami dahil siyempre, ingat lang po. Mag-ingat dahil mga nasa distancing naman po tayo sa church. Sa Monday, nasa Andrew po ako. Meeting ng Antioch Mission. Opo. Malapit kayo doon sa Andrew? Opo, malapit. Ay, baka pwede doon na lang akong pumunta para doon ko papirmahan yung pirma ko yung papeles. Sige po. Para hindi na po pumunta sa Linggo. Sige po, kasi mas malapit. Opo, para doon na po tayo magkita. Dadaling ko na lang yung papeles ng Loving God Church. Opo. Kailan po kayo pupunta? Monday po, nandun kami. May meeting po ang Antioch Mission sa Andrew. Hindi, kung Sunday na. Sa Sunday po, annual meeting ng leadership ng Loving God. Sa Sunday na po yung pagpupunta. Doon sa Andrew, doon na lang po sa church ako darating. Sige po. Pag-pray natin. Opo. Sino na pong nariyan? Si Brother Rodney. Apat pa lang tayo Si Ate Lani yata, behind Brother Rodney. Nandiyan ba si Ate Lani? Brother Rodney? Dito po. Okay. Praise God. Pastora. Oo, magandang gabi po sa iyo, kapatid. Long time no see. Oo nga po. Miss ka na namin. Oo nga May kainan pa rin ba tayo after ng mga 12 o'clock? Meron pa Wala po. na. Praise God na meron pa. Opo. Opo, kung loobin ng Diyos, darating pa ako sa Linggo. O para makakurum tayo nung Opo. minute sa meeting. Opo. So, may plano na po ako na pumunta. Nakaplano na po sa akin. Muna nagdighay Ako po yun. Sorry po, ako po yun. Anong kinain mo, Pastor? Kakain ko lang po ng hapunan Okay lang yun. Pero sa ibang bansa, hindi pwede yung ganyan Yung burp? Sa ibang bansa. Sa Korea po. Sa Korea. Mas okay sa kanila lalabas. Sa Korea, malaking kasalanan na ang dighay. Dighay. Pag nagdighay ka among yung grupo. Pero mas okay pang umutot. Yun po ang alam ko. Pero dighay, pangit pakinggan daw sa kanila. Parang may yun. Pero utot, okay lang. Palakasan pa sila. Wala problema rin sa utot. Yun nga po ang alam ko din doon Sa Vietnam naman po bawal yung yung hihigop ng may ingay. Kailangan tahimik. Kailangan tahimik. Scandalous daw po kasi yun. Sa Korea wala yun di ba? Wala yun. Dito rin sa Pilipinas wala yun. Oo nga.
May kanya-kanya talagang doktoral. Kanya, po, kanya-kanya. Uunawaan ko. Bale, pinagpipre ko po yan na makapag-doctorate ako sa ASDEC, yung Asian Studies. Salamat sa Diyos, no? Malaki-laking tuition, 100,000. Nako. Package deal. Walang imposible sa Diyos. Oo. Hindi po ba? Ay, yung mga travel mo pa ron, pupunta ka sa isang lugar sa Asia para Oo. pag-aralan. Kaya medyo mabigat-bigat yung yun. Inaano ako ng PABAT. Oo. Yung vice president pala ng PABAT, yung presidente ng Yimilip school, yung IRM school, si Dr. Ibanez, Irma Ibanez, namatay sa COVID? Hindi po. Katandaan? Parang may sakit. Kasi ano pa yun eh. Parang matanda pa kayo dun eh. Yun yung vice president ng PABAT. Siguro may itong darating na annual conference somewhere in Mindanao, magbubutuhan uli. Dami kong i-report. 2 years na nabakante yung school. Ang hirap pala kapag accredited ka rin, ang dami mong tinatrabahong requirements Opo. para sa mga estudyante. Opo. Mahirap talaga rin. Pastor, Po. magre-report sa Sunday. Opo. May projector na tayo. Wala pa sila ni. Paano maipipresent Ano lang? Parang sa financial? Babasahin mo lang. babasahin lang tapos ipapaskill natin sa bulletin. Mag-print ka na lang, Atelan. Oo. Papaskill print mo sa na lang. bulletin. Sige. Na-COVID na rin ang natin eh. Na-COVID yung hindi na kinaya ng ng Lumina. Yung bulb? Oo, yung bulb. Mahal ang bulb mo, nasa 3,000. Tapos sa ibang bansa pa kukunin. Oo, mahirap nga. Yan. Praise God. Sige po, pwede tayo magsimula. Sige po. Pero, prayer request po muna, lista muna po natin. Sige. Sige po. Kaya po, Pastor, ano pong prayer request niyo? Yung ongoing school ng Andrew, marami ang enrollees, pero mga 50% lang yung nagpadala ng GCash. Bayad. Kaya yung 5 professor ko yung medyo na problema ako ron. Pag-pray natin yung provision ni Lord para doon sa mga nagtuturo sa Andrew. Oo. Okay po. Online. Okay. Si Pastor Zen po. Ako, yung aking kumadre, ang pangalan niya Maribel Topacio Aro. Maribel Topacio po. Ano po ipag-pray natin? Topacio Aro. Aro ang apelyido. Saka yung anak niya, may COVID. Oo, tapos yung anak niya, si Miguel Aro, na na dengue. So para silang ngayon nasa ospital. Saka yung financial provision ng Panginoon kasi medyo malaki-laki. Malaki ang babayaran nila. Pero although alam, Miguel Aro. Opo. Saka yung si Maribel Aro. Opo. Mag-ina. So, yun. Mahal sa COVID, 300,000 po pinakamababa nun. Libre ang doktor nila kasi mga doktor naman yung mga anak. Kaya lang syempre yung mga gamot, mga testing at mga kung ano-ano pa. Medyo, dun sa dengue may turok sa kanila yung isang vial daw, 15,000. So, 90,000 daw yung sa turok lang yun. Pero parang na mga tests. So, anyway, and the Lord will provide para sa kanila. Pag-pray din natin yung compulsory na pagpapa-inject ng bakuna, no?
Saan? sa ating bansa. O, yun na nga eh. Ikaw, magpapaano ka, Pinagpip magpapaturo ka, Pastor. pinagpipre ko pa. Hiyang-hiyang yan eh. Mahirap na kung hindi natin kahiyang. O, di Ipag-pray ba? natin yung, Oo. kasi ano yan eh, Protection. bakuna yan. Protection na lang ng Panginoon sa Kristo. Oo. Yung vaccine daw po, tatalab lang sa mga may laing in-check. Ganun. Lying Wala in check. kasama ka doon, Pastor. Kasi galing sa ano eh, sa China. Galing sa kanila eh. Oh. Pero yung Pfizer, may mga casualty na sa Pfizer. Oo nga eh. Kaya, Nakaka-alarm. Ano po, oo. 'di ba? Nakaligtas Di sila natin sa alam. virus. Hindi natin alam kasi may mga forces din ng evil sa mundo. Kaya nga. We don't know yung mga setup nila. Yun na nga po. Ang ating inaalam yung setup din ni Lord para sa bawat churches. Kaya makiramdam muna tayo. Oo nga po, tama. Hindi naman ako negative diyan, pero we need to prepare at kung ano yung prevention na dapat na mangyari Opo. sa church, within the church, kasi marami rin mga churches na talagang politika rin ang dating. We don't know yung mga truth na kailangan natin. As a pastor, pinapagawa nga ako ng position paper. Pero sabi ko, kayo na lang. Maliit naman ang grupo ko. At least nasa community churches tayo. Although malawak yung aking nasasakupan, pero hindi naman masyadong mega. Malaki mega. Opo. Mga community churches lang po tayo. Oo. Mas okay na nga po yun eh. Mas Oo. close. Yung Mansueto family naman po, anong prayer request? Mansueto family. Ron, ano per request mo? Sa'yo. Ako, Pastor, pag-pray nyo na lang yung company namin kasi medyo naapektuhan kami ng pandemic. Kasi gawa nung mga school kasi lahat ng mga clients namin eh. So, ngayon ang school kasi hindi nagpapagawa ng mga publication, wala puro yearbook lang. So, medyo nahirapan kami sa finances ngayon. Ano pangalan ng company, Atelan? Data access. Data access. Okay. Naapektuhan din pala kayo. Saka yung si Coco at si Chiki. Si Coco and Chiki shop. Tsaka yung bagong business na papasukin ko. Anong bagong business? Hindi ko. Secret pa. Secret pa. Sige, okay lang. Hindi ko. Kapag nandyan na. Tsaka. Tuloy-tuloy ng pagpapala ni Ate Lani. Tama naman yun. Tama yung Sister Lan na hindi mo na i-divulge. Opo. Pray lang muna. Pray na lang muna. Pray lang muna. Kasi pinagpipray ko pa rin eh. Talagang. Oo, kung yun talaga. So pag-pray natin na yung pamilya ni Sakdalan, Ibon. Apo, andito si Jen. Baka may prayer request siya. Si Ate Jen. Sige po. Ano ba nga po? Sige, sabi ka, masalita ko lang. Ano po? Magkatrabaho si JJ. Magkatrabaho na si JJ. Opo, tapos kailangan sana po ay makapagsimba pa siya ng linggo. Sige. Magkakaroon na siya. Pag-pray natin. Opo, Yung kasi mga nag-apply daw kabataan. po siya. Mga Nag-apply kabataan sana na. matanggap. Ganun. Oo, sana matanggap. Sana daw matanggap. Yes. At hindi maapektuhan yung araw ng Panginoon. Amen. Yun ang mga prayer ko sa kabataan na magkatrabaho maayos, maayos ang kita, tapos hindi maapektuhan yung araw ng Panginoon. Si Rodney. Okay, si Rodney, may trabaho. Rodney, Sa motor naman. Yan lang, guidance lang sa kanya araw-araw sa pagmamaneho. Hindi kayo naangkas, ate? Pastor? Hindi kayo naangkas? Naangkas. Sinusundo niya ako sa office after ng 3 o'clock yung out niya. Tapos didiretso siya sa office sa Cubao. Susunduin niya ako. Sabay na kami pag-uwi. Oo, hindi ka na problema umuwi. Sige po.
Okay po, simulan na po tayo. Magandang gabi po sa lahat ng nag-join sa ating prayer meeting ngayon. At bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin muna. Heavenly Father, Hallelujah. kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin upang magsama-sama Yes, na Father God. ipanalangin ang mga prayer requests at maging mga bagay na dapat naming sabihin sa inyo dito Amen, sa Lord. loob at sa labas ng Loving God Church. At salamat po sa mga kapatid namin na patuloy na sumasama at nagjo-join sa gawain ito. Dalangin kong pagpalain mo sila, Lord God, at maging sa mga kapatid namin na hindi nakakasama. Nawa, Panginoon, bigyan mo rin ng internet access nang sa Amen, Lord. gayon ay makasama sila sa gawain ito. At salamat sa lahat ng leaders at elders ng Loving God Church. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, physical, upang patuloy Amen, na Jesus. makapaglingkod sa inyo. At bigyan mo rin ng mga bagong aral at turo ang bawat isa na sa gayon ay patuloy naming maihayag ang inyong salita ng walang itinatago at walang binabawas mula sa inyong salita. Amen. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Okay po, si Pastor Vic po ang ating speaker ngayong gabi. Okay. Makinig po muna tayo. Welcome din kina Ate Ruth, no? Nakita ko sa Edsel eh. Okay, bago po tayo mag-pray, narinig niyo po ba ako? Malinaw? Opo. Okay. Opo. Bago po tayo mag-pray, pagbulay-bulayan po natin itong Lucas chapter 19 verse 10. Lucas chapter 19 verse 10. Ito po yung declaration ng ating Panginoong Hesus. At ito rin po yung talagang heart of the Christianity teaching, ano, itong declaration ni Jesus. Ito yung kahulugan ng Kristyanismo dahil ito po yung talagang mission ng ating Panginoon. Sabi rito sa Lucas chapter 19 verse 10, sabi rito, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala, no? Ang nawala. So ito yung sinabi niya after ng confession ni Zaccheo. Yung pong context nito ay many people are looking for Jesus, no? Many people are looking for Jesus. But si Jesus naman, sa dami-dami ng mga tao, isa lang yung kanyang tinawag. Kita niyo, no? Papasok siya sa Jericho, expected ng mga tao, sasalubungin siya, para bang celebrity ang dating ni Jesus dito eh. Year of popularity niya, at gusto siyang makilala. Sa dinami-dami ng tao, tingnan niyo po, ang tinawag niya si Zaccheo by name. Ganda ng ano rito, ano, na hindi lahat ng nag-e-expect sa pagdating ng Panginoon ay si Zaccheo lang palang sadya ni Jesus. Kaya sabi ni Lord, Zaccheo, bumaba ka dyan at papasok ako sa iyong tahanan. It's too personal. Kung sa isang tax collector, chief tax collector siya eh. Mayaman, chief tax collector na umakyat sa puno ng sikomoro, yun po ang kanyang paraan, ano? Pero tinawag siya ng Panginoon at nung marinig niya ang kanyang pangalan, napakagandang sound dahil wala na talagang pumapansin sa taong yun. Hindi nga siya pinagbibigyan eh. Puro likod ang nakikita niya dahil sa traitor ang mga taong ganun eh. Sa panahon ni Jesus, they're traitor at even yung family nila, hindi na sila tanggap. Para silang may ketong. Alam nyo ba yung isang tax collector na ini-illustrate ni Jesus nung tinuturo po niya yun, yung hindi pumapasok sa templo, nasa labas lang, tapos
doon sa una-unahan ng loob ng synagogue ay nandun yung Pharisees at nagpe-pray, no? Pero ang prayer niya ay sincerely wrong, no? Mapagpaimbabaw. Pero yung tax collector na hindi pumapasok dahil sa pag pumasok po siya lalabas yung marami. Yun po yung attitude ng kapanahunan ni Jesus. Maraming makasalanan ang gustong pumasok sa templo, hindi naman makapasok dahil hinigpitan ng bawat batas. Pero ito si Sakeo, sa dinami-dami ng tao doon sa lugar ng Jericho, isa ang tinawag ng Panginoon by name at pumasok sa kanyang tahanan ang Panginoon. At ang resulta ay sinserong pagsisisi at yung mga nadaya, isinuli pa niya. So nandun mayroon talagang resulta kapag na-encounter natin personal ang ating Panginoon. So ano po yung lesson po natin dito? So ang ating pong aaralin dito yung the lostness of man na sa declaration ng ating Panginoong Hesus, sabi niya, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. So tingnan po ninyo, kapag may nawala tayong mahalagang bagay, hahanapin natin ito. Tiyak, kung mahalagang bagay ang nawala sa iyo, talagang hindi ka mapakali, hanapin mo yun. So, kaya nakita ko yung kahalagahan ng tao sa Diyos, yung kahalagahan ng tao sa Panginoon, na our God is a seeking God. At mayroon pong tatlong bagay na dapat po nating maunawaan dito sa talatang ito. Una, people are lost pastorally. People are lost pastorally. Pangalawa, people are lost personally. At pangatlo, people are lost parentally. Yun po yung tatlong yun na mahalagang bagay na nakita po ng ating Panginoon. People are lost pastorally. Sabi ng Isaiah 53 verse 6, all we like sheep have gone astray. So ang tao po ay tulad sa isang nawawalang tupa. Sabi lahat ng tao ay naliligaw, parang wala sa pastulan. So here comes the good shepherd, no? Kaya dineklara niya na ako'y naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. So nawala ang tao. Why? Sabi dito, God is a shepherd of sheep. Yun po ang kanyang unang dapat po nating maintindihan dito. Shepherd of sheep. When it comes to sheep, ang mga tupa po ay mahihina. Tapos sakitin. Strayed sheep, may naliligaw, may nai-strangled. Yung mas mahirap yung nai-strangled, ang hirap makawala. At may crippled, no? May mga napipilay. So ito po ang situation ng church, no? Kaya nga we need to pray for them. Ang tanging duty ng church ay itong magkatipon at magsumamo sa Diyos. That is kumbaga sa ano, to implore God, no? Yung to invoke God sa mga nangyayaring ito, no? Mahalaga po na tingnan natin na our God is a shepherd, no? Totoong pusong pastol, no? At kung ganoon po ang kanyang heart, ang Panginoon po talaga ang unang-unang naghahanap sa talagang gusto niyang maibalik sa kawan. At tayo po na binigyan ng kalakasan ng Panginoon ay expected din niya na tayo po ay magkatipon-tipon para manalangin. This is the will of God, no? To do the will of God is the greatest achievement. So yun po yung kaya nga good shepherd
lay down his life for the sheep. Kaya ito po yung ginagawa ng Panginoon. At ngayon, nung siya umakyat sa langit, sabi niya sa John 14 verse 12, "Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the work that I do shall you do also, and greater works than this shall you do, because I go to my Father." So, ibinigay sa atin ng baton. Tayo po ang mga kamay at paa ng ating Panginoong Hesus. To reach out them. No, lalong higit, yung talagang mga tinawag, yung mga nasa church na, no? At ma-reach out din yung talaga ma-rescue yung karamihan na biktima ng diablo sa kasalanan. No, yun po yung purpose natin. Mag-uumpisa tayo talaga sa prayer dahil ang Panginoon ang nagliligtas, ang Panginoon ang tumatawag, ang Panginoon gumagawa. Pero that is the privilege, the key, one of the keys in the church, the authority of the church na binigay ng Panginoon na manalangin. Wala pong bago sa panalangin. Wala pong pagalingan sa panalangin. Yan pong sinabi ni Pablo. Always do the work of God. Kasi si Jesus Christ, panalangin ang panalangin yan. At ang sabi niya riyan, ang sabi ng Hebrew chapter 9 chapter 7 verse 25, ang Panginoong Hesus ay ginanap niya yung pagiging pastor, no? Priestly role dun sa langit, hindi sa tabernacle na ginawa ng tao, kundi sa very presence ng Diyos sa langit, na He is interceding for us, He is praying for us. At habang tayo po ay gumagawa, the works that I do shall you do also, because I go to my Father. God is the one who sustain grace to us habang tayo po ay nag-work, tayo nananalangin para sa iba, ang Panginoon ay nag-i-intercede din sa bawat isa sa atin. So, people are lost pastorally. Ang mga tao po kailangan nila talagang ng mga ngalaga. Tandaan po natin, ang tao naghahanap talaga ng maa-idol nila, no, maa-idol. Kaya nga sa mga advertisement, ang lalakas ng advertisement, why? Ang inilalagay diyan yung mga sikat yung mga kilala ng tao, no? Kaya si Jesus kailangan din nating pasikatin sa ating buhay para makilala siya ng lubusan, para makalapit sila. So they need pastor. Yun po yung kailangan ng tao. Kaya we need to pray to intercede for them. At yan po ang gusto ng Panginoon. Pangalawa, people are lost personally. Sinabi nga ng Romans chapter 7 verse 15 to 19 sa si Paul, bagamat siya po ay apostle, mananampalataya ng Panginoon, pero sinabi niya, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa, pero yung ayaw kong gawin ay nagagawa ko. Why? May problema sa loob, no? Yung tao personally talaga apektado ng kasalanan, yung will, yung mind, at yung emotion. Yan po yung apektado. Kaya kailangan talaga nilang maibalik sa pangangalaga ng mabuting pastor. No, there is a conflict in man inside. So yun po yung because we are former spiritually dead, separated from God. Kaya naman ang mga desisyon ng mga tao ay talagang pamali-mali dahil nagkamali na nung una. So kailangan natin ng Panginoong Hesus. Kaya nga sinabi niya, no? Ako'y naparito para hanapin at iligtas ang nawala. So kaya nga kailangan nating masumpungan ng ating Panginoon. At tayong mga nakasumpong na sa biyaya ng Panginoon, ito naman po ang ating kailangan gawin. Ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay, ipanalangin ang mga minsan nakarinig na ng salita ng Diyos pero binaliwala, ipanalangin ang kaligtasan po ng ating bansa. Katulad ni Apostle Paul, he is praying, sabi niya he is requesting to the church of Rome na ipanalangin yung Jerusalem. For the peace of Jerusalem, ipanalangin nyo yung mga conversion ng bawat Hudyo. Yung prayer request ni Paul yan na iniwan na nasa Bible.
At yan din naman talaga ang kailangan natin na ipag-pray ang bansang Israel, ipag-pray po ang mga kapatid ng Panginoon na makakilala at maniwala sa Kanya. At God will bless us. So yan po sa aking pong mga devotion, lagi ko pinagpipray po yan, yung bansang Israel. Kasi wala tayong, ang ating tagapagligtas, isang Hudyo, no, na talagang ginamit po ang Judaism, ginamit po ang Israel para po makarating sa atin ang tagapagligtas. Okay, tandaan po natin, hindi po Mother Church yung Roma. Ang Mother Church natin, ayan na, nandun po sa Jerusalem, no, yung Jerusalem Church, na kailangan po talagang bigyan natin ng pasasalamat sa ating Panginoon. Okay? Kaya, Loving God Church, huwag niyong kalimutan ipag-pray ang Israel. Kung kasi, 4 pong bansa iyan na tinitingnan natin sa ating panahon na nakapasok sa prophecy. Ang China, ang Israel, ang Amerika, at ang Russia. Yung 4 na bansang yan sa ating kapanahunan, ang ating bantayan dahil dyan po umiikot ang mga propesiya sa ating kapanahunan. So bantayan po natin yan dahil lahat yan, lalo na ang China, napakalaking higante yan, ano? Yung mga Gog and Magog representation sa Bible. So panalangin natin yung ating mga kapatiran na lumakas sa mga sitwasyon na hindi nila naintindihan, ay palakasin sila ng biyaya ng Diyos. Okay? People are lost parentally. So lost relationship with God in disharmony with nature and others. That's why maraming dysfunctional na mga pamilya ngayon. Maraming multi relational na nangyayari sa ating kapanahunan. Okay, lost relationship with God, no, and then spiritually dead, separated from God. So yan po yung talagang problema na patuloy nating ipinagpe-pray, na masumpungan sila ng Diyos, masumpungan sila, no, ng Panginoon through the universal calling of the gospel of God and the work of the Holy Spirit, in the heart of those who hear the word of God, because we believe that faith comes from hearing in hearing of the word of God. Kaya kailangan po nating iparinig ang salita ng Diyos. Preaching and prayer is very important na gawain po ng church. Kaya yun po yung ating ipag-pray sa Panginoon. In conclusion ng mensaheng ito, the condition of lostness prove that we need God, prove that we need to pray, to come to God and pray. Sabi nga ng Hebrew 4:16, let us come boldly to the throne of grace so that we could ask God for help, for mercy and grace in every situation of our life. Mercy and grace is very important. No, let us come boldly to the throne of grace. So yung throne of grace na ito sa Old Testament, this is the mercy seat. This is the Ark of the Covenant. Ay wala na po yun. Hindi na masumpungan kung nasaan yun. Pero the very throne of grace of God na pinasok ng ating dakilang pari na si Jesus, ang langit, no? Siya po ay nandun at hindi po siya mapapalitan. Hindi po siya mamamatay. He is forever living, no, ang Panginoong Jesus. Kaya nga hinahamon tayo o sina-challenge tayo ng Hebrew 4:16, let us come boldly to the throne of grace. No, throne of grace. Ito po yung very presence of God na wala na po tayong may access na tayo because ang ating Panginoong Hesus na inalay ay nandoon na, no? Nandoon na po siya at siya po ay makapagliligtas sa sino mang lumalapit sa kanya. So remember na bagamat ang tao ay nawawala personally, nawawala parentally, nawawala pastorally, pero ang ating Diyos mayroon po siyang tatlong ginawa para po masolusyonan ang problema ng tao. Una, God alone seeking the lost. Yan po ang sinabi sa Ezekiel 34 verse 11 hanggang 12. Ako mismo, sabi niya, ako mismo personal ang hahanap sa aking mga tupa. Okay? Personally, God is a seeking God. Pangalawa, God alone saving the lost.
No, 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4, yung panalangin ni Apostle Paul doon na ibinigay kay na lagi kayong magpray kayo sa lahat ng tao upang ang lahat ng tao ay maunawaan ang kalooban ng Diyos, na gusto ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. At yung pangatlo, God alone securing the lost. Na kapag nasumpungan tayo at nailagay tayo sa sheepfold, sabi ni Jesus sa John 10:28, kailanman ay walang makakaagaw sa akin, sa aking kamay, sa inyo. Kapag kayo ay hawak ng Panginoon, no one can take out out of my hand. So yun po yung secure, safe and secure tayo sa kamay ng Panginoon kung tayo nga po'y nasumpungan na ng dakilang pastor ng ating buhay. So yun lamang po, napakahalaga po na maunawaan natin yung hamon ng Panginoon na siya mismo personal na naganap, siya mismo personal na nalangin, at siya mismo inalay ang buhay alang-alang sa makasalanan. How about us? Tayo po kaya? So ano po yung kahalagahan nito sa ating buhay? How do you feel if you are in the presence of God and the Holy Spirit is talagang whispering us, ito yung ating dapat ipag-pray, ito yung ating dapat ipag-pray. Kaya sa gabing ito, tayo po ay darako sa pananalangin. Ibibigay ko kay Pastor Alive ang ngayon, tapos tayo po ay sama-sama pong manalangin sa gabing ito. Praise God. Hallelujah. Pastor Alive? Okay. Salamat po sa mensahe. Praise God. Nakamute ka, Pastor Alive. Pag-pray po natin yung Andrew Theological Seminary na nawa mapunan yung mga pambayad sa teachers. Yan po. Pangalawa kay Pastor Rosen. Kay Maribel Aro and yung sa anak. Yung healing from COVID at maging yung financial provision. Hallelujah. Si Ate Lani yung data access, yung financial nito, yung Coco yung Chiki Shop, maging kay Rodney yung safety sa driving. Oh, hallelujah. Corteza family, si Jay naman na magkaroon na ng trabaho. Amen. Yung hallelujah. Sakdalan family na ngayon ay kakalibing lang nung kanilang lolo. Yan po. At ang ating general prayer, yung vaccination for the public, nawa maging effective ito sa lahat ng tatanggap, na wag magkaroon ng mga complications. Sige po, tayo po ay sabay-sabay na ipanalangin. May isa pa. Sige yung po. Pastor, yung annual leadership meeting natin sa Salinggo. Ayun po, ayun po. Sige po. Annual leadership meeting. Hallelujah. Sige po. Magkaroon tayo ng quorum, pati yung mga i-raise na topics ni Pastor. Hallelujah, Jesus. Sige po. Ayan. Sabay-sabay po nating ipanalangin ang lahat. Sige po, tayo po ipanalangin. We bless your holy name, Yes, Lord. hallelujah, Father. We glorify your holy name, Jesus. Salamat po, Diyos. Salamat po, Lord, at ang bawat isa po ay nasumpungan mo, Panginoon, sa kalagayan na narinig namin ang ibanghelyo ng kaligtasan. Ama, sa pangalan ni Jesus, pagpalain niyo po ang bawat kapatiran na sa oras na ito po ay kasama namin sa pananalangin ito, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray, Panginoon, patuloy mo siyang ingatan sa kanyang Panginoong mga activities sa araw-araw, sa kanyang physical na pangangatawan, bigyan niyo pong kalakasan lagi, at maging Panginoon sa kanyang pag-aaral, bigyan mo siya ng kalakasang kaisipan, Panginoon, na magawa niya, Panginoon, ang lahat ng mga requirements na kailangan ng isang estudyante, Panginoon. Lord, maraming salamat din, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo sa Loving God Church. Bawat kapatiran, Panginoon, na sa aming kapanahunan, Panginoon, ay iningatan mo, Panginoon, sa pandemic na ito, at patuloy mo po, Panginoong, ingatan
Salamat din po. kahabagan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Amen po, At Panginoon. lalong higit, Panginoon, sa mga nangangailangan ng trabaho, Panginoon, sa church. Yes, Panginoon. Lord, si JJ, Lord, salamat po sa Pagpapagaling mo. magandang trabaho na ipinagkaloob mo, Panginoon, Hallelujah. sa kanyang buhay, na hindi po maapektuhan ang kanyang Mapuna, Panginoon, kagalingan. pagsamba sa araw ng Sunday. Lord, I pray provision na inyo pong kayo din, igagawad Panginoon, sa ang dalangin ko, patuloy Panginoon. na pamilya ni Ate Jenny, Panginoon. Lahat ng ano Inilin, Lord, patuloy, Lord, na kayo po ang hospital, mag-provide lahat ng pangangailangan nila sa kanilang naging tahanan, pamilya ni Panginoon. Ate Lani. God, ganun, Panginoon, sa kaibigan ni Ate ni Pastora Sen, Lord, si Maribel Aro at si Miguel Aro. Lord, I pray, Lord, na tukuin niyo po sa palayain sa anumang sakit na anumang sintomas ng COVID sa kanilang buhay. In the name of Jesus, maging Panginoon ang provision mo sa kanilang financial na pangangailangan naman. Sa pangalan ni Jesus. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, ang patuloy, Lord, na pagkilos mo kay Pastor Alive, sa kanyang Panginoong interview, sa kanyang Panginoong pangangasiwa sa Loving God Church. Patuloy, Lord, na kayo po ang gumabay sa kanya at manguna, Panginoon, sa mga dapat niyang gawin, Panginoon. Lord, maraming salamat din, Panginoon, sa nalalapit na annual meeting ng Loving God Church membership. Lord, puin niyo po ang bawat isa na nawa sa Sunday, Panginoon, ay sila, Lord, ay makadalo. At dalangin ko po anumang Panginoong mga suggestions, Lord, na maririnig, Panginoon, nawa ay makatulong sa ikauunlad at ikalalawak ng gawain mo, Panginoon, sa Loving God Church. Ama, dalangin din namin, Panginoon, bawat tahanan na patuloy mong ingatan ang pamilya po na ma-attend sa Loving God Church. Lord, dalangin din namin, Panginoon, ang Sakdalan family, Panginoon, na makarecover at dawa makasama na namin sa araw ng pagsamba. Lord, maging ang business ni Ate Lani, ang Coco at Chicken Shop, Panginoon, ay patuloy na kayo po mag-provide ng mga customer sa kanila, Panginoon. Gawin yung Panginoon si Rodney sa kanyang araw-araw na pagka-travel sa pamamagitan ng motorsiklo. Ingatan niyo po, Panginoon. God, maging ang data access, Panginoon. Patuloy, Lord, na kayo po ang magpala, Panginoon, sa pamamahala ni Sister Lani, ay nawa ay magkaroon po ng mga customer, Panginoon, sa taong ito, Panginoon. Salamat po, Ama, sa lahat, Lord, maging sa mga bawat pamilya na dinarako mo sa Loving God Church. O God, ang pamilya ni Naning, ni Romel, Lord, nawa, patuloy na kahabagan niyo po, nakalakasang physical. God, na ang pamilyang ito, Lord, ang kanilang provision mo, Lord, ang kailangan nila sa mga pangangailangan sa araw-araw. Kayo po, Lord, ang aming nilalapitan. Ang provision mo, Panginoon, sa pamilyang ito, Lord. God, salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng ginagawa mo sa Loving God Church. Pagpalain niyo po ang aming bansa. Nanawa ang COVID na ito at maging ang bakuna ay maging makabuluhan, Panginoon, na maayos na ipalaganap at maging ang mga tatanggiman, Panginoon, ay kayo po, Lord, ang kumilos, Panginoon, sa aming government na hindi masyadong compulsory, kundi bigyang karapatan, Panginoon, ang bawat mamamayan ng aming bansa. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise Salamat po. Salamat Okay, po. God bless po sa bawat isa. God Sa bless Sunday po, Opo. kita-kita tayo. Kita-kits sa Sunday. Opo. God bless. Salamat po. Bye. Yes. God bless po. Opo. Bye-bye po.